Magandang araw po sa inyong lahat. Masakit ang sinasaktan at masaktan. Pero 2 beses ito nangyari sa akin. Una, inalipin ako ng taong hindi ko mahal, sinaktan, ginamit at pinagsawaan. Subalit sa kabila ng lahat, may tao pa pala na tatanggap sa akin. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Ako si Vicky. Sa ngayon ay 2 beses na akong nabalo, may 5 anak at mga apo. Malungkot paminsan-minsan kapag naiisip ko ang mga nangyari sa aking buhay. Mahirap ang buhay namin, pangingisda ang hanap buhay ni ama dahil wala kaming sariling bangka, naghihiram lang siya at nangungutang ng gasolina bago pumunta sa laot. Ang bayad noon, pagbalik niya mula sa mga huling isda, kaya ang napupunta sa amin ay kakaunti na lang. At yung mga hindi na pwedeng ibenta, simula elementarya hanggang high school lagi ko nagiging classmate si Ruben. Kapitbahay namin siya, kaya madalas siya rin ang kalaro ko. Bata pa lang ako, alam ko na crush ko si Ruben. Kapag dumadaan niya siya sa bahay namin, hihinto talaga ako sa paglalaro ng Chinese garter. Kahit matalo pa ako, nahihiya kasi ako sa kanya. Hanggang mag-high school na kami, doon na tuluyan na umusbong ang pagmamahalan namin. Gusto niya rin pala ako at nangako kami sa isa't isa na magmamahalan. Subalit hindi nangyari iyon dahil ipinagkasundo ako ng aking ama sa isang lalaki na hindi ko kilala at lalong hindi ko mahal. Lumaki na pala ang pagkakautang ng aking ama sa ama rin ni Gerardo. Dahil doon, nagkaroon ng pagtatalo at muntik ng mauwi. Sa hindi magandang pangyayari ang sagutan ng aking ama at ama ni Gerardo. Dahil doon nag-usap-usap ang mga kamag-ana ng aking ama. 2 lang daw ang pwedeng solusyon sa kanilang problema, ang magganti-gantihan at mag-ubusan o mag-usap para sa kapayaan. Namagitan ang pinuno ng aming barangay, kaya nagkasundo sila sa mapayang usapan at ako ang kanilang ginamit. Nagkasundo sila na ipakasal ako kay Gerardo para mawala na ang utang namin at ang sigalutan na posibleng mauwi sa madugong digmaan. Ayaw na ayaw ko, bukod sa mahigit 20 taon ang agwat ng edad akin. Hindi ko siya kilala at lalong hindi ko mahal. Una sa pisikal na kaanyuan, sabi nga nila, swerte ni Gerardo sa akin. Bukod sa bata pa ako at dalaga, ako ang pinakamaganda sa lugar namin noon, pero wala akong nagawa, ang mga magulang ko ang nasunod. Nakita ko noon na umiiyak sa isang sulok si Ruben habang ikinakasal ako. Iyak ako ng iyak noon, lalo na nang pilitin ako na itabi kay Gerardo after ng kasal. Wala siyang galang at respeto sa akin, pero sa mga nagdaang buwan, ginagawa niya akong palipasan ng init niya. Kahit anong oras na gustuhin niya, inalipin ako, at walang karapatan na magreklamo, hanggang wala na akong nagawa pa kung hindi tanggapin ang kapalaran ko. Nagkaroon kami ng anak na 2. Ni Gerardo, sa umpisa noon ayaw ko talaga, hanggang sa natutunan ko na rin siya kahit paano natanggapin ang masakit lang, konting pagkakamali ko. Kahit na ang utos lang niya na hindi ko narinig, sinasaktan na agad ako. At kung ano-ano ang dinanas ko sa kamay ni Gerardo, may pagkakataon niya noon na hating gabi na at buntis pa ako. Pinalayas niya ako sa bahay dahil hindi ko mapagbigyan sa gusto niya. Dahil malayo kami sa bahay ng aking mga magulang, doon na ako natulog sa kulungan ng mga baka. Dumating sa punto na hindi ko na kaya ang ginagawa niya, kaya habang tulog siya noon, kinuha ko ang 2 namin anak para tumakas. Kahit na hindi ko alam kung saan kami pupunta, pero nagising ito, kaya muli, sakit ng katawan ang inabot ko kay Gerardo. Gustuhin ko man na isama ang 2 anak ko, hindi ko na nagawa pa. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang umabot ako sa pier na sakayan ng barko. Sadya talagang may swerte ako ng araw na iyon, bukod sa hindi ako naabutan ni Gerardo. Coincidence naman na nakasakay din pala ng barko ng oras na iyon si Ruben, papunta ng Maynila. Nakita niya ako na umiiyak sa isang tabi.
Nilapitan niya ako at awang-awa sa aking kalagayan. Sinabi ko sa kanya ang totoong naging buhay ko sa kamay ni Gerardo. Sinama ako ni Ruben sa Maynila kung saan niya nakatira. Meron siyang maliit na negosyo. Ilang buwan din ako sa tinitirhan niya. Hanggang sa muling nanumbalik ang dati namin na udlot na pagmamahalan. Dito sa walang nakakakilala sa'yo. Dito magsasama tayo. Mamahalin kita. At hindi ko ipaparanas sa'yo ang dinanas mo sa iyong asawa. Nagsama nga kami ni Ruben at nagkaroon ng isang anak. Tinuring niya akong prinsesa. Minahal, binihisan. Lahat ibinigay sa akin ni Ruben. Pero pansamantala lang pala yun dahil natuntun kami ni Gerardo. Dahil kasal kami wala akong nagawa kung hindi sumama sa kanya. Kapalit noon ang hindi niya pagsampa ng kaso sa akin at kay Ruben. Tatanggapin ako at patatawarin ni Gerardo. Mas pinili ko ang ganun, kasya. Saktan nila si Ruben o makulong ako. Sumama muli ako sa bahay kong saan kami nagsasama ni Gerardo. Kasama ang anak ko. Kay Ruben, malaki na rin ang aming dalawang anak. Nagbago na rin si Gerardo. Tulad ng sabi niya, hindi na niya ako sinasaktan. Siguro dahil nagkaedad na rin, humingi siya ng tawad sa akin. At nangako na babawi sa lahat ng pagkukulang niya. Nagsama muli kami at nagkaroon muli ng dalawang anak. Pero hindi maitatanggi at nakikita ko na iba pa rin ang trato niya sa anak ko kay Ruben. Kaya ipinadala ko siya sa kanyang ama sa Maynila 2 taon pagkapanganak ko sa bunso namin ni Gerardo. Namatay na ito dahil sa sakit. Kaya ang matagal ko ng kalayaan na hinihintay ay dumating din. 1 linggo pagkalibing ni Gerardo, bumalik ako ng Maynila kasama ang mga anak ko para dito na namuhay at magnegosyo. Sa pagkakataon na yun, muli naman kaming nagkita ni Ruben. Nahihiya na akong bumalik sa kanya dahil sa nangyari, lalo na nagkaanak pa ulit ako. Totoong mahal talaga ako ni Ruben. Hinintay niya ako. Hindi siya nag-asawa. Nakiusap siya na magsama muli kami. Sino ba naman ako para tumanggi ngayon pa na walang nanghahadlang sa pagsasama namin? 1 taon makalipas, pinakasalan ako ni Ruben. Kasama ang 4 ko na anak kay Gerardo. Tinanggap niya lahat, pinag-aral at tinuring na tunay na anak ang mga anak ko kay Gerardo. Wala na akong mahihiling pa. Nang mga panahon na yun, napakaswerte ko kay Ruben. Lumago na rin ang kanyang negosyo. Maging ang mga anak ko ay binigyan niya rin ng pangnegosyo. Labis na ang pasalamat ko. Sa kabila pala ng lahat ng sakit na dinanas ko. May ligaya pa rin pala akong mararanasan at nangako na magsasama kami habang buhay. Pero tulad ng dati, pansamantala lang ang lahat. Sa kabila ng may pera kami, may pampagamot, pambayad sa hospital at sa magagaling na doktor, hindi pa rin nailigtas sa sakit na cancer si Ruben. Sa pangalawang pagkakataon, naulila muli ako. Naulila ako ng lalaking tunay ko na minamahal. Napakasakit ang pagkawalan ni Ruben. Natitiis ko ang mga pananakit sa akin ni Gerardo. Dahil makalipas lang ang ilang oras, tanging bakas na lang sa aking balat ang naiiwan, wala na itong sakin. Pero sa pagkawala ni Ruben, taon ang binilang para mawala ang sakit na iyon sa aking pakiramdam. 5 taon na ang nakalipas mula. Nang mawala si Ruben, ang pagmamahal niya sa akin ay ramdam ko na nandito pa rin sa aking puso. At hindi ko siya ipagpapalit at makakalimutan magpakailanman. Hanggang ako ay nabubuhay, maraming salamat po, nagpapasalamat, Vicky.